Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, darito ang mga pinakabagong balitang Red Cross. Ako si Nathaniel Mondraga para sa PRC News Flash. Nirespondehan ng Philippine Red Cross Quezon City Chapter ang isang malagim na karambola ng mga sasakyan sa Aurora Boulevard Flyover, Katipunan Avenue, Quezon City nitong December 5 pasado alas 6 ng gabi na nagdulot ng matinding trapiko sa lugar. Sangkot sa aksidente ay isang truck na nawala umano ng preno kaya ito bumangga sa bus, kotse at mga motorsiklo. Ayon sa pinakauling ulat, 4 ang patay at nasa 25 naman ang sugatan. Agad na nilapatan ng paunang lunas ng Philippine Red Cross Quezon City Chapter ang 13 sugatan at 20 ang tinutukan upang bigyan ng psychosocial first aid. Mabilis naman dinala ng mga ambulansya ng PRC ang 4 na sugatan sa Quirino Memorial Medical Center, Quezon City General Hospital at East Avenue Medical Center para sa agarang atensyong medikal. Sa kabuuan, 6 na ambulansya ang na-deploy ng PRC at 28 PRC volunteer at staff ang nagtulong-tulong upang maalis at magamot ang mga sangkot sa banggaan. Kasamang rumesponde ng PRC Quezon City Chapter ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, MMDA, Barangay Loyola at Quezon City DRRMO. Samantala, ang Philippine Red Cross sa pangunguna ni Chairman at CEO Dick Gordon ay nagpasalamat sa Philippine Constitution Association para sa kanilang donasyon na 1.2 million pesos. Ang halagang ito ay para suportahan ng mga relief efforts ng PRC bilang tugon sa nagdaang bagyong Christine, Leon, Marce, Nika, Opel at Pipito. Ang 200,000 pesos sa 1.2 million na donasyon ay galing kay Philconsa member at board member ng Philippine Red Cross Manila Chapter na si Miss Nelia Sarcol. Ang donasyon ay inabot ni na Philconsa President Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Chief Justice Tess De Castro, Governor Inky Reyes, Governor Baby Ortiz at Board of Directors ng Philconsa sa isang seremonya kung saan binigyan puri ni Chairman Gordon ang grupo sa kanilang kabaitan at pagiging bukas palad upang tulungan ang ating mga nasalantang kababayan ngayong panahon ng Kapaskuhan. Tinitiyak ni Chairman Gordon na marami ang matutulungan ng donasyon, lalo na ngayong nalalapit ang Pasko. Sa iba pa mga balita, ang ating mga paaralan ay may mahalagang papel sa paghahanda ng mga kabataan sa oras ng sakuna. Kaya naman inilunsad ng Disaster Risk Reduction and Management for Kids program na idinisenyo para sa mga batang mag-aaral upang bigyan sila ng kaalaman at kasanayan na makakatulong sa kanilang kaligtasan at kapakanan. Nitong mga nakaraang araw, ginanap ng Philippine Red Cross Davao City Chapter ang DRRM for Kids program sa 3 paaralan sa Davao City sa pakikipagtulungan ng Department of Education at ng Davao Light and Power Company. Ang mga paaralang ito ay ang Catalunan Grande Elementary School, Langob Elementary School at Magtuod Elementary School, kung saan itinuro ang mga age-appropriate lessons tungkol sa mga sakuna, tamang hakbang sa pag-iwas at pagresponde sa panahon ng kalamidad, pagsasagawa ng evacuation drill at emergency preparedness plans. Ibinahagi rin ng PRC Davao City Chapter ang mga aral tungkol sa pagtulong at pagsagip sa kapwa at pag-aalaga sa kalikasan bilang disaster prevention. Sa pamamagitan ng programang ito ay layunin ng PRC Davao City Chapter na gawing handa, alerto at responsableng kabataan ang mga mag-aaral sa gitna ng hamon ng kalikasan. Sa iba pa mga balita, nagsagawa ng libreng health consultation ng Philippine Red Cross Camarines Sur Chapter kasama ang Pantawid Serbisyong Caravan at Rural Health Unit ng Buhi sa Buhi Camarines Sur kung saan nakapagserbisyo sila sa 342 na mga individual. Ginanap ang health consultation upang mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kababayan at makabawas sa gastusin sa pagpapacheck up sa ospital at manggagamot. Nagpaabot ng libreng gamot, blood pressure taking, pamamahagi ng brochure tungkol sa dengue, leptospirosis at ubo-sipon at iba pang serbisyong Red Cross. Ang mga volunteer doctors, nurses, RC143 at chapter staff sa mga pumilang residente. Nakatuon ng mga health consultation na abutin ang mga kababayan nating kapos sa panggastos, malayo sa mga pagamutan at nangangailangan ng medikal na pangangalaga. Kaya nariyan palagi ang PRC at mga partners nito para tumulong. Samantala, muling nakakolekta ng dugo mula sa mga donors ng buong pusong nagbigay ng kanilang napakahalagang dugo para itulong sa mga kababayan nating nangangailangan ng pandugtong ng buhay.
Hindi tumitigil ang Philippine Red Cross pamagitan ng mga chapter sa buong bansa sa pagsasagawa ng mga mobile blood donation drive. Narito ang ilang mga blood donation activities dito nakalipas na isang linggo. Sa pangunguna ng PRC Rizal Chapter, ginanap ang isang bloodletting activity sa TESDA Taguig City para sa mga nangangailangan. Inorganisa rin ng Rizal Chapter ang blood donation drive. Kapartner ang CHAB Business Services sa Mandaluyong City para makatulong sa mga pasyente nitong buwan ng Disyembre. Sa ika-1,561 blood donation drive activity worldwide ng World Mission Society Church of God, Lawag City sa Ilocos Norte, makakatulong ang mga nakolektang dugo ng PRC Lawag City Chapter sa mga magsasagawa ng kanilang blood transfusion. At ang PRC Laguna Chapter Siniluan Branch, kapartner ang Pangil Laguna Municipal Triskelion Council sa pakikipagtulungan ng PAMI Municipal Triskelion Council, Pakil Municipal Triskelion Council, Siniluan Municipal Triskelion Council at Mabitak Municipal Triskelion Council ay nakakolekta ng dugong para sa mga kababayan nating mabibigyan ng panibagong buhay. Maging bayani sa buhay ng isa nangangailangan ng dugong ibibigay mo, samantalahin ang pagkakataong gumawa ng pagbabago. Nais niyo bang mag-volunteer sa Sinulog Festival next year? Kung oo, ang Philippine Red Cross Cebu Chapter ay nangangailangan ng mga first aid trained volunteers para mag-assist sa Sinulog 2025 operations itong darating na Enero. Narito ang mga requirements. Ang mga hinahanap na volunteers ay dapat na 18 years old pataas, nakapag-training na ng first aid sa ilalim ng Philippine Red Cross at mayroong MAAB card. Ang lahat ng mga volunteer na magiging bahagi ng Sinulog operations ay i-require na sumailalim sa one-day first aid refresher course bago sumalang sa mismong event. Para mag-register, i-click ang link na makikita sa Philippine Red Cross Cebu Chapter Facebook page at hanapin ang kanilang call for volunteers post. Para sa mga katanungan at detalye, tumawag sa 032-328-9238. Patuloy ang inyong Philippine Red Cross sa paglilingkod at pagsiservisyo ngayong paparating na Sinulog 2025. Ang Philippine Red Cross ay muling kumakatok sa inyong mga puso upang humingi ng tulong para sa mga kababayan nating sinalanta ng Bagyong Pipito sa mga lalawigan ng Northern at Central Luzon. Maaari kayong magpadala ng cash donation sa mga sumusunod na mga bank accounts. Ang inyong donasyon ay makapagbibigay ng panibagong pag-asa sa mga kababayan natin sa Luzon. Sama-sama nating harapin ang hamon at samahan silang muling bumangon. Sa masusugid naming manonood ng PRC News Plus, tumutok pa sa Philippine Red Cross Facebook page, Instagram, X, TikTok at mapapanood rin kami sa YouTube channel ng Philippine Red Cross. Abangan ang mga update at maging konektado sa PRC News Plus para sa mga napapanahong balitang Red Cross. Kung ikaw ay may kusang loob, malasakit at kapwa-tao at gusto mong mag-volunteer sa Red Cross, pumunta lamang sa pinakamalapit na chapter sa inyong lugar at tumawag naman sa Hotline 143 para sa mga emergencies. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Ako si Nathaniel Madranga para sa PRC News Flash.